ako ano, regardless kung nanood or hindi, ay nasabi ko na naman na nandiyan yung material sa ating GCR. Share goal na mismo. So, it's been so long since ulit tayo nag-discuss. At ulitin natin, kayo ay B courses. Ano pa? Sige, Alday, Alfonso, and Alilio. Kakapasok lang ni Alilio. Raise hand po tayo. So, kung medyo ang dating ko po dyan ay may mahina, ay para pong nagwi-weekend yung signal lang. Saglit lang ha, kung sakali ma-experience yung disconnection ay agad hahanap lang ako ng stronger na signal. Okay? Saglit lang po. Ayan. I think this is much better. Okay. Sunod. Alvarez Bartebejo. Alvarez Bartebejo. Bitong Bognot Cantos. Bitong Bognot Cantos. Karame Carbonel Comia. Kunamay Di Castro Di Maano. Limayuga Gahol Galang. So, kapag nalampasan kayo ng name, mag-ano na lang po kayo. Mag-raise kayo ng hand, wag nyo pong ibaba para ma-recognize ko mamaya. Okay. Gali Garcia Itoralde. Gali Garcia Itoralde. Iyay Landicho Lindo. Iyay Landicho Lindo. Again, pakol po ng atensyon ng ating mga kaklase. Tayo po ay 40 plus. Ano, tingnan nyo ang bilang dyan. Maala, Makatangay, Teresa, and Yasha. Malunay, Magnaye, Malvisino. Malunay, Magnaye, Malvisino. Yung mga late na hindi inabutan, ang pagtawag sa inyo, wag po kayong ngayon mag-raise hand ha, pamaya na lang pag ako'y nakapag-roll call. Kasi nagmi-mix po. Manigbas, matibag, menya. Manibag, matibag. Naguluhan ako. Menya, manigbas. And then, Owabel Kennedy Rambuyon. Reyes Soriano Tordesillas. And Villena Sarazpe. Okay, sino yung natawag kanina? Wala.
Puwede na mag-raise ng hand para ma-acknowledge ang inyong attendance. Bitong Barte Cumilla. Katangay Teresa. Bitong Barte Cumilla. Sino pa? Malvicino. Pag natawag ko na, ibig sabihin ina-acknowledge ko na. Malvicino. Okay. Sige po. So again, at sa GC natin, hindi na lang ako makapag-open ng Facebook. Call nyo po yung attention nila. Okay, mag-start na po tayo. Alam nyo, class for the last month. Soriano. Hindi ko natawag si Soriano kanina. Even sa pag-call ng attendance, hindi ko siya natawag. Okay, so nakatapos kayo ng isa. FS, Retopic, Redefense, ano pa ba? Major. Bawat isang membro ay may major. Revision, yain na. Ang mahalaga ay tapos na. At kung magre-topic, magre-defense, represent kung ano mang pinagawa sa inyo, considered it defended na. Kasi, take it from me, mas madaling i-present ang sama-sama sa instructor kaysa maghabol ng isa-isa kasi hindi kami common ng vacant at mas maguguluhan kayo. Kaya, lagi kong sinasabi sa mga nagre-redef, retap, hindi pala retopic, medyo mabigat yun. Represent, hayaan nyo na at mas komportableng gawin yun kaysa sa isa-isahin yung approach. So, alam nyo na, nakaranas na kayo ng isang defense. Hindi naman siya, I think, ganun ka-heavy. Marami naman sa pagde-defense ay tinulungan na kayo, na i-correct na lang. Hindi naman pinaka-tanong-tanong pa. Hindi ko lang din alam. I can only speak for the groups that I have seated. Pero kung ano man, congratulations pa rin everyone that you're able to defend and to come up with or to came up with something that you can present. Okay? Okay yun. Isa katawid na ng isa. Hindi ko kabisado ang mga subjects na dapat nyo pang i-accomplish, but for now, ang alam kong heavy na gagawin nyo pa is sa Orgo, of course, at saka sa OM, marami rin. Hindi na namin kayo nami-meet kasi it's been a month na very occupied kami. Talagang mga chachika namin, hindi na gumagalaw. Ang klase namin ay hindi maklase. Talagang pinupuyat ang mga pagre-recording. At ang advice ko lang sa inyo, be mature enough na lang not to have complaints, but to acknowledge na ito talaga ang sitwasyon natin. Sa industry, it will be more challenging and more difficult. And we have to make some adjustments within ourselves. Hindi na uso talaga yung talagang maraming murmuring or complaining kasi ito na talaga siya. Okay? So again, congrats everyone for successfully defending whatever is the result ng inyong defense. At katulad ng nabanggit ko kanina, hindi ko na po para isa-isahin ang mga lecture ko na nasa GCR, kayo na po ang bumalik doon. Ang ifo-focus ko po ngayon ay ang aking mga hindi ina-record kasi medyo mas kailangang i-discuss siya ng ito,
Asynchronous, synchronous pala. So binigyan naman sa'min ahead yung schedule. So in our mind, okey puwede ko pang i-meet yung ergo, puwede ko mang i-meet yung OM. Ite-take advantage ko or ite-take opportunity ko na i-meet na lang sila kahit online. So again, yung mga nasa GCR, panoodin niyo po, mag-notes taking kayo, at matuto para sa examination. So let's start po sa ating topic for today. 8:20 time check. Mag-notes po kung kinakailangan. Hindi ko sure kung meron kayong ganitong kopya, sabihan niyo lang po ako kung wala ay di ating gagawan ng paraan. So ang iko-cover natin ay Hick-Hyman's Law and Fitts Law. In particular, yung ating Hick-Hyman, nabanggit na natin yan nung nakaraan. So saan pong nakaraan ang binabanggit ninyo nung nag-aral tayo nung yung equation of the line for the simple and the change reaction time. Kung inyo pong mare-recall. Pero, yun po ay dinaanan lang namin ng bahagya kasi mas gusto po namin i-discuss yung Hick-Hyman at yung Fitts law in application after visual and sound display. In particular, kakailanganin natin ito sa visual or dun sa mga console. Okay, sa paggamit ng console. Meron naman tayong discussion ng mga console like push button, pedal, rocker switches, marami pang iba na nandoon sa lecture. So, in relation to that, yung mga principle natin ng mga Warwick principle, mapping, affordance. So, I think naman po lahat yun ay naka-record. Babalikan nyo na lang para inyong maintindihan. Pero for the remaining time that we have, sa may problem solving po tayo magfo-focus. So, dito po sa Hick-Hyman's Law, ang concern nito is yung speed and difficulty of making a decision. Okay? Agad lang po. Hmm. Yeah. So, speed and difficulty of making a decision and response selection, as discussed earlier, are influenced by many factors. So, alalahanin niyo pa rin class ang ating tinatawag na Human Information Processing Model, the HIP model. From what? From the from the sensation or activation of our senses by the environmental stimuli, kay up to the point that we're able to give an action and feedback in general to make it as a closed loop, di ba? If we don't give feedback and make some adjustment, whether it's a positive or a correction na response or it could be a correction, so kailangan po nating mag-give ng feedback. At isa sa mahalaga nating maalaman sa pagme-make ng desisyon, yung principle na habang dumadami ang ating choices, mas tumatagal ang ating reaction. Meron tayong tinatawag class na take down notes ha. Um, I may require you na mag-send ng notes para malaman natin who's been active right after class, who's been active na nakinig during our discussion. Paki-thumbs up kung clear, be ready na nagte-take down notes. This is the only way I can check na nandiyan po kayo. Ang reason naman kung bakit natin ginagawa yun to ensure na inyo pong natutunan, hindi naman para kayo ay paghigpitan or kung ano pa man, okay? So again, call attention of everyone sa mga nag-join ta's biglang nawala, make sure that you take down notes and right away within 15 minutes time, I may require you to send your notes. Okay? So ready po tayo. Alalahanin natin yung ating tinatawag na simple reaction time. Okay? So ano po yung simple reaction time? Halimbawa, dun sa ating experiment, actually hindi naman pala natin pinafirm yung experiment na yun kasi nag-iba tayo dun sa Coglab. Pero pag sinabi nating simple reaction time class, say for example,
you have to press this button. Ito, may cursor tayo, ipipress mo siya ng cursor. Kapag nakita mo dito sa screen, say for example, ang bilog na kulay dilaw. Okay, so aabangan mo, pag lumabas yung kulay dilaw, ipipress mo siya. Diba sabi natin doon sa ating equation, the H amount of information to do this activity is 0. Bakit? Walang information kang na-learn. Bakit? Kasi wala ka namang pagdedesisyonan kung ano bang kulay or ano bang signal yan. Ang kailangan mo lang gawin ay magbigay ng response. Now, once nakita mo na nag-pop up yung bilog, click mo yan. Tapos mawawala yung circle. Pag nakita mo ulit na nag-flash sa screen, ipipindot mo ulit yung cursor na nakita mo siya. So, magkakaiba-iba lang tayo doon sa speed ng reaction. Pero wala kang decision making na gagawin kasi ang iyong gagawin ay automatic just to press that you have seen it once you have seen it. Okay? Pero may tinatawag tayong choice reaction time. Pwede nga mangyari, may lalabas na bilog dyan. It could be yellow, it could be green. Tapos, saglit lang po. At nagma-malfunction several period na ang aking pen. Try mo na po ha. Yan, okay na. So, halimbawa, ito din yung same screen, kaya lang dadami yung choice. Halimbawa, ay 3 yung pamimilian. Aabangan mo po yung bilog. So, kapag green, ito dapat. Pag yellow, ito dapat. Pag red, dito naman. So, titingnan mo siya. Pag nag-pop up yung color, uy, nakita mo yung blue, dapat dito ka magpe-press. Pag nakita mo yung green, dito ka magpe-press. So, depende sa dami ng iyong choices, mas matagal yung decision making at mas matagal din yung reaction. So we can say that one attempt of quantifying the speed of the reaction or the response is through choice reaction time experiment, in which the operator will respond to several stimuli with several appropriate responses. So this can be considered a simple decision making, and it would be complex as the number of alternative stimuli increases. And sometimes it could be nonlinear, but it was evident that totoo yung theory na the more choices you have, the more or the longer is the decision time. Do you agree ba? 3203. Do you agree ba? Okay. So, kino-confirm lang natin yan. So, pwede siyang i-quantify. Nabanggit na natin yung Hick-Hyman law before for quantification. So, katulad yan, in example ko na. So, sabi natin, if there's only one choice, so itong page 4, hanggang page 4 ay na-discuss na natin last time kung inyong maalala. Ang tinatawag doon, pag ang information age ay 0 kasi you don't have to make any decision making, simple reaction time. If you have to make some decisions based on to few uh, alternatives, so it could be choice reaction time. And you can find the formula of the H, or you can model, since we have said that the more choices, the longer is the decision making and the reaction time, such that it could be attributed to the equation of the line, which is y, the response time, is equal to, or y is equal to a plus b x. Okay? And y here will be our response time, RT, which is equal to A, which is our intercept, plus B, which is our slope, referred to as information processing rate, multiplied by our H information in bit. And in terms of the information H, we have 3 possible formula to be used. Yung equally likely and equally likely, at yung isa na may conditional events. So dito, overall, the choice reaction time also vary due to variety of factors. So what are those?
factors. Nawala ulit. Bakit? Ay, yan. So overall, the choice reaction times also vary due to variety of factors. So ano yun? Mga factor na yun, compatibility. So na-discuss ko na class yung compatibility dun sa lecture video ha. The greater the compatibility between the stimulus and the response, the faster the response. Ay, so kapag yung ibinigay na stimulus, kunwari class, um, ang ibinigay sa yung stimulus ay sound. So dapat ang response mo sound din, compatible sila. So, if the compatibility is greater, the faster is the response. That is one theory. Katulad na nabanggit ko, ang Hick-Hyman's and Fitts law ay ina-apply natin sa konsepto ngayon ng sound and visual display, which are again on the GCR or the discussion. The more practice, the faster the response. Sabi nga dun sa kakasend ko lang sa inyo, practice makes progress. Do you agree? The more practice, the faster is the response. However, meron tayong magiging problema. The faster the operators try to respond, the greater is the error. So, may encounter natin yan class kapag minsan nagkakaroon na tayo ng tinatawag na overconfidence. Sanay na ako, expert na ako. So, sa halip na nagkakaroon ng pag-iingat, ay nagiging kampante, nagre-result siya sa number of error. Do you agree ba na kahit expert ka na, ay very prone ka pa rin sa pagkakamali? Let us see your reaction. Tama ba? Yes, totoo yun na, "Ay, alam ko na yan kahit pikit kaya kong gawin," which is true, diniscuss din natin sa lesson before. Pero yung overconfidence na yun nagle-lead din sa atin to commit the error. So kumbaga sa learning curve natuto ka, gumaling ka, pero ang tendency kapag ikaw ay naging reluctant, nagle-lead din siya sa error. Similarly, if there is a requirement for very high accuracy, complex task class, complex critical task like air traffic control, operation sa mga doktor, military operation, at iba pang mga bagay na may complexity, the response time will become slower. Kasi kailangan mo ng accuracy, complex yung task, complex yung decision, you have to slow down. At pag nag-slow down ka po, syempre, para sa iyong decision making, okay, mag-i-slow din ka din sa pag-create ng iyong response. So, this inverse relationship is known as speed, accuracy, trade-off. Okay? So, ibig sabihin nito, pag complex yung task, ang tendency mo dapat dyan, class, medyo maging mabagal ka. Hindi mo ginugustong maging mabagal, pero ikaw ay nag-iingat. So, maging effect, gusto mo ng mas accurate, mas mabagal. Gusto mo ng mas mabilis, mas madaming error. Agree ba tayo sa statement na speed accuracy trade-off? It will happen. Thank you sa mga nagre-respond at nakatutok sa ating discussion. So dito, information theory was applied to the modeling, okay, to the modeling of human movement by Fitts on 1954 who developed the index of difficulty. So ito yung ating concern ngayon. So sa pagde-design ng ating mga controls ay i-apply natin yung theory ng index of difficulty. So that is to predict movement time. Gaano ka mabilis kikilos. Halimbawa, push button siya o kaya naman ay uh, toggle switches, steering wheel, thumb wheel, foot pedal. Depende sa several factors kung paano ang movement time. At i-relate natin yung ating formula na y is equal to a plus bx doon sa rt is equal to a plus bh. So, magde-develop tayo ng formula in accordance to that. So, the index is of difficulty o definition po yun class. The index of difficulty was defined as the function of the distance of the movement and the target size in a series of positioning movement to and from identical target. Okay, function of the distance and the target. So, halimbawa class, ari ay aking
sa calculator na lang, sa may mga several keys diyan sa inyong calculator. Dapat yung mga frequently used class magkakatabi. At yung mga hindi masyadong ginagamit, magkakatabi pa din, magkaka-area. Pansinin niyo ang color coding sa Calcu. Alin yung mga prominent diyan na may kulay? Yung pag-on, yung pag-shift na madalas ginagamit kasi several function ang bawat meron sa key. Halimbawa, dito, nandyan yung square root, yung main function niya, nakasulat doon sa key, pero sa taas niya, may nakasulat na word, kasi baka pwedeng gamitin yon sa pag-i-square. Diga? At parang kailangan mong gumamit ng either ng mode at ng shift. Kaya yung mode at shift at on at power off, mga special function siya na minsan iba yung shape, minsan iba yung kulay. Tama po ba? Nakaka-relate ba kayo sa aking binabanggit? So, kailangan magamay mo yun, masaulo mo. At yung paglayo nga daw at yung size ng target ay may kinalaman kung gaano kabilis na magre-respond. Okay, so siyempre in accordance din siya sa ano bang klaseng controls ang ating gagamitin. At yung sa calculator, kahit yan ay small na push button kung tutuusin ang tawag sa kanya, isa siya sa mga miyembro ng ating control. Okay? And the formula of the index of difficulty is equal to ID, which is index of difficulty, is equal to log on the base 2 of twice the distance over the width of the target. Okay, nandito naman po ang mga variable. Again, ID is the index of difficulty in terms of bits, and the bits, of course, is information. D is the distance between the target centers, and W is the target width. Kaya halimbawa class, simula dito sa key na to, lilipat mo yung daliri mo dito, that should be considered as a distance. Or, pwede naman mula sa gitna ng calculator, yan ang gitna ng calculator, nandito lagi ang kamay mo, magpe-press ka ng key. So, from here to here, gano yung distance? So, doon sa sunod na key. At ang width naman ay di yung lapad kasi pag nag-activate tayo ng button, kadalasan ay sa gitna ang ating target na pag-activate. Agree ba kayo doon? Any button, centering ang iyong hinahanap. Kung pipindutin mo yung calculator mo, yung key. Di ba hindi ka naman sa side magpipindot, dapat ay doon sa center. Kung magpe-press ka ng pedal, dapat lagi ay doon ka sa may gitna kasi yun ang point of equilibrium or balance. Nakaka-relate po ba kayo kung bakit kailangan ng target width? Kasi pag nag-movement ng pagkaka-activate ng control, usually yung center ang ating hinihit para fully activated siya. Ano po? Sige, aking i-enlarge ito para inyong makita. Tapos, movement time was founded to follow Hick-Hyman law. Ano yung Hick-Hyman law? Yung sabi natin ay the reaction time is equal to A plus BH. At sabi ay itong movement time daw ay correlated or associated na nagpo-follow din ng Hick-Hyman law such that instead na reaction time RT ay pwede mong i-substitute at gawin mo itong RT is equal to A plus BH into a new model which is now termed as the Fitts law. Ang Hick-Hyman class ay aring sa response time, ang Fitts law ay itong tungkol sa movement time. Such that the movement time is equal to A, which is the intercept pa rin, plus B, your slope, multiplied by ID, index of difficulty, which is given as what? In H. So, nakuha ba yung relasyon ng Hick-Hyman at Fitts law? So, doon nag-base si Fitts para makakreate ng model ng movement time. Para saan po yung movement time? Dun sa pag-activate ng ating mga controls. Na yung mga controls ay diniscuss natin sa ating visual display. Okay? So, in a particularly successful application, Fitts law, Langhoff, Chaffin, and Pauk on 1976 modeled the human movement by the different limbs across a wide range distance. At sabi dito, class, kapag arm movement, it will talk about the information that will be needing
or the information processing rate will be 105 millisecond per bit. Kung siya naman daw ay sa wrist, 45 millisecond per bit, and kung sa finger, mas mabilis, 26 millisecond per bit. So, let us have some example. Mag-escape na ako class. I think naman nare-read nyo. Mas mahirap sa akin pag naka-slideshow kasi hindi ako makapag-back and forth sa material natin. Ay, hayaan nyo na kaganyan. Kasi nakikita naman ng ayos kahit hindi ko slideshow. Nagkakaroon ako ng difficulty here ng pagta-travel, back and forth. Slideshow, then see the see the environment of the Gmeet para makita ko na nagre-respond po kayo. Okay, so let us continue. Let's have an example problem. Take down notes po kayo. The following response time in millisecond were obtained on Farmer Brown and his son, Big Sean. So may mag-ama, nag-ooperate sila ng tractor. Sa pag-operate ng tractor, gumagamit ng right foot para mag-control ng clutch. So ang clutch po ay kasama sa tinatawag nating pedal. Okay? Foot control. Okay? Foot control, at ang foot control na to ay diniscuss natin under visual displays. So, very timely, class, bago ko i-continue yung pagbasa ng problem. 'Di ba? Ang kasagsagan ng balita ngayon ay aksidente sa ACTEX, yung nabangga doon na bata at isang lalaki doon sa NAIA, at marami pang mga banggaan kung saan-saan. Relate ba kayo? Class, taga Batangas pa naman yung batang namatay. Ano naging problema daw? Kung bakit, marami namang issues yun. Human error, of course, is the main problem. But administratively, pinag-aralan natin natin, in general, hindi ako yung teacher nyo, sa BOSH, okay, Occupational Safety and Health, it's not always on the part of the person. Kasi sadya namang may human error, nakukumit talaga yan. And the admin management should have a control on it. So, ano yung naging problema? Yung bolster. Okay? I'm not into politics. Wag nating puntahan yung issue na yon, yung bolster lang. Hindi maayos yung design. Okay? At yan ay part ng ergonomics. Safety. So, may bolster doon para kapag may rarampa doon na sasakyan, mapigil niya at hindi dumiretso. That's the purpose. And it does not serve its purpose. So, anong ibig sabihin doon? Bad design. Bad ergo. Okay? So, kung sana, kung na human error na commit, kung maayos yung bolster, hindi pala bolster, bollard. Naisip ko yung bollard, ganun yung shape. Naisip ko yung bolster pillow, na ganun din yung shape. Bollard pala, bollard. So, class yung bollard, kung maayos ang pagkakalagay doon, kung siya ay matibay, hindi dapat din naging sobrang complex ng naging effect ng accident. Ma-aksidente pa rin, pero kataasan yung sasakyan ang nasira, hindi nakamatay. So that is in relation to ergonomics. So, nag-human error. Bakit? Yung driver daw ay sanay sa manual tapos biglang nag-drive ng automatic or vice versa. Hindi ko sure. So, actually, yes, that's an accident. Nobody wants it, but it's a responsibility that you have to take. Okay? Anyway, so meron siyang right foot. Right foot. Hindi. Nagko-control siya using the right foot at meron tayong control. Tatlo yun. The clutch, the brake, and the accelerator. So, kung sasakyan, ang tawag dyan ay manual transmission. Okay? Transmission. Kasi, kung sa automatic transmission, wala po yung clutch. Di ba po? Sinong driver dyan? Nakaka-relate ng ating pinag-uusapan. Yan. So, hindi siya sanay. Yun ang naging cause. Okay? Dalawang paa. Pero bihira. Kung sanay ka, pwede mong isang paahin yan. Brake, accelerator, brake, accelerator. Uli-uli lamang. Relax yung isang paa dyan. Hindi kasi ako nagda-drive hindi ko pa na-try mag-drive ng automatic. Pero medyo familiar naman ako. Kaya hindi ako makapag-elaborate much on that. Which is part naman ng dinidiscuss, which is controls. Okay, so the foot is normally kept on the rest position.
The location and sizes of the pedals are shown not below class. Inilipat ko na sa kabilang page at kinrap ko po yung problem from the reference. So, yung pong mga hina-highlight, inyo pong isulat. So, siguro naman by the time na matapos ko 'to, nakopya niyo na din kung wala pa kayong material nito. As well as the sample response times in millisecond for activating a given control from the rest position. There are 5 questions that we have to answer. What is the index of difficulty for the pedal? So, nandito yung formula. ID is equal to log base 2 to D over W. Okay, you have your chance to take the formula. You can have a screenshot to make it fast para po ma-apply natin later. Okay? Let's continue. The response time we have to plot. What is the simple reaction time? What is the bandwidth? And who is the better tractor? And why? Better tractor operator rather. Okay, mag-start po tayo. So, ito pa rin yung problem para inyong masundan. Tapos, ito po yung drawing. So, ito daw yung rest position class. So, kung sorry na, hindi marunong sa drawing, yan ang paa. Yan, nakatapak dyan class yung paa. So, right foot po yon. And then, ililipat niya yung paa niya, depende kung anong pangangailangan. Pwedeng pumunta sa accelerator, pwedeng pumunta sa brake, pwedeng pumunta sa clutch. So, irisin ko yung part at baka nako-cover ko ang aking mga data. Pero, sana inyong tandaan ang ating name-mention dito. So, syempre, kung ang paa ay nakalagay sa gitna, okay, nandyan yung paa. Okay? So, ang ating target width, ito class yung tinatawag nating width. Yan yung W, lapad. At ang distance natin naman class ay ito. Okay, yan ang distance from the center to the center. Okay, center to center. Let me erase it kasi na-cover ko yung value. Okay, so from the center to the center of the pedal. Ay, so syempre class, ang center dito sa mismo tinatapatan ng 2, hindi ko lang malagyan para para kita nyo po yung value. So from the center, since ang width nito ay 2, ito ay 1 and 1. Diga? At kung ito ay 1, sa kabila ay 1 din. So the distance will become 2. So, gaano kalayo yung rest sa accelerator 2? Rest to brake ay 3. Bakit 3? Kasi yung space ay, kita naman natin na same yung sukat, 1 inch. 1 din yung distance. Okay? And then, 2 again. And then, 2 din. Yung pare-pareho, lahat ng ating control ay may width na 2. At itong nakabigay dito class ay ang ating response time. Okay? Actually, that response time is the movement time. Gaano katagal nililipat-lipat yung mga paa doon sa iba't ibang control. Mula sa rest, papunta sa accelerator, 300 millisecond kay Farmer Brown. From rest to the brake, 432 millisecond. From rest to the clutch, 510. Hindi class, baka sabihin nyo, ay ma'am, bigat kanina nasa brake na, di malapit na sa clutch. Hindi po ganun. Kasi, you will always have to go back to the rest position. Okay? Bago makapag-activate ng isang control, kailangan ay lagi niyang ibabalik sa rest position. And the rest position is located here. So, palaging pag ganun, back and forth. Okay? Pinrest yung clutch, bumalik sa rest. Pinrest yung brake, balik sa rest. Accelerator, balik sa rest. Naintindihan po ba ang ating problem? Ito ay activating controls. Okay? Saglit lang. Painom lang. So, sana nakuha. Okay na ba? Nakuha na yung data? Sige, bigyan natin ng 1 minute ang mga magkokopya pa. Pwedeng i-screenshot para mas mabilis.
Okay? So, tingin ko po ay okay na. Tayo po ay mag-continue. So, may nakalagay na ditong solution. Akin na lang ido-double. Hindi ko na inalis ang pagkakasulat. So, solution natin, class. So, dito ay nagpalit ng value. So, ibinalik natin yung original na from the given, it's 510 and 480. So, dito po kasi biglang naging 600, 630. So, change ko lang po siya. Okay? So, ano pong unang tanong sa atin? A, what is the index of difficulty? And from the equation, ang sabi po sa atin, ang formula ay the index of difficulty is equal to logarithmic on base 2 of twice the distance over the width of the target. Yan, brighter. So, sa pag-compute natin ng index of difficulty, ay di atin po siyang iisa-isahin. Okay? Nandiyan dyan naman yung solution, pero ating i-repeat kung paano nangyari. So, for the accelerator, class, lagay na lang natin kung saan-saan diyan, ating solution, hanggang kumasya. Yan, nabura ko tuloy. Yan na. So, for our accelerator, class, first one, so meron tayong drawing na ang distance nito ay 2, diba? Ang width. So, mula sa gitna, nandyan yung paa, nilipat ang paa papunta doon. Okay? So, so ID is equal to log on base 2 of twice the distance. The distance as explained kanina ay dito. Diga? So, yun ay 2, ang D. Okay? So, twice of the distance divided by the width of the target, which is the accelerator, 2 din yun. Kaya, tama ba ang sagot na 1 bit? So, nandyan na yan at madali lang naman ang formula, ay isend pa rin natin sa ating chat box. Permission to turn off my camera. Okay? Pakilagay naman ang inyong solution. Baka may decimal point ba yan? O eksakto ba siya talaga? Pakilagay ay ID of A. Lowercase a na lang. The next one is for the break. O, dinitel ko na yan, class, no? Pwede din kayo mag-drawing sa inyong kopya dyan. In-illustrate natin dito sa in-between, class, nandito itong iyong accelerator. Ano? Ang ating accelerator, to ang width niya, sabi natin kanina, magkakapantay naman siya sa drawing. Ano, kalahati-kalahati. Ari ay 1, ari ay 1 din. So, mula dito sa rest, sa gitna, dinala mo papunta doon ang paa. Gaano kalayo yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mali pala ako. 1, 2, 3, 4, 5. Bakit ganun?
Wala palang distance. Mali pala ako class kasi wala palang pagitan yung rest. Dito pala yun. Kaya pala labis. Erasing ko. Kaya pala 6 yung bilang ko, no? Erase natin. Hala. Sorry na, nadala na lahat. So, meron pala dito, yan, ganun lang pala siya magkatabi, ano? So, kalahati ay 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 po yung na-travel. So, again, ID for the break, ayun, for the break, was equal to log of 2 twice of the distance, which is 5 over 2. Tama po ba ang sagot? Let us see. Okay. 2.3219 if that is 4 decimal places. Let's continue. Let us have, ay, tayo muna. Nakaka-follow ba kayo? Baka ako'y masyadong napabilis ng paglipat. Okay, kapag nakopyan nyo po, ano lang. Ha? Hindi. Nagkaklase ako. May estudyante dito. Mali po ata ang kay Miss Gali. Lauren Joy, 2.22 po sa'yo. Maybe that's a typo, pero I'm not certain. Okay, can you please check, Miss Gali? 2.32 po. Okay. Next po. For the, ano to? Ayan, sorry. For the clutch. Yes. Okay, for our clutch, ID is equal to twice, log of base on base 2, twice the distance over h. So, alam natin na nandito yung ating may distance na to, or may width na to, as may space, tapos to ulit. Okay? So, mula dun sa center, so, 1, 3, 4, 6, 7, 8. Diba? 8 yung sukat class. Okay? So, that will be twice multiplied by 8, twice of the 8, divided by 2. Okay? And you can send your answer kung nakuha nyo na po. And of course, find time to copy. Okay? Marunong na ba ang lahat sa pagkuha ng index of difficulty? So, alin ang pinaka ito, naglaglag. Nagulat ako. Kala ko may kumagat. Kala ko may nakagat. Kala ko may kumagat. Sorry, Pat, nabagsakan ng aking paa din. Yan. Buti naka-camera off ako. Nagulat kasi ako. Okay na. Marunong na. Sunod po. Ano ang question letter B po natin? 8:59 time check. Plot the response time. What law can be used to explain the relationship between the response time and the index of difficulty? Sige. So, atin pong idodraw. Magpalit na lang ako ng kulay sa aking drawing. Alin kaya ang most visible? Find another color na makikita natin. Let's try the blue one. Okay na.
Though may drawing na diyan, ay di ipapakita ko sa inyo kung paano nangyari yung naging drawing. Ano po? So, initially, class, gagawa po kayo ng inyong table. Okay? So, sa ating table, para kay, sino to? Farmer Brown. Okay? Para kay Farmer Brown. So, gawa ka ng table ng XY po. Ang ating, or YX, ang ating Y ay yung ating, balik na din natin ha. Para ay Y. Ano bang much better? Okay. Balik ako sa XY. Ay na maguluhan. Ang X natin is yung ating index of difficulty at ang ating Y ay equal sa response time. Actually, that response time is our movement time. Gano'ng katagal mag-move. So, ang ating data ay Farmer Brown ay yung ating nakuha dito sa ating, balik natin class ha. Are, ang nakuha natin dito yung index of difficulty, tapos kailangan natin ng response time, yung 300, 432, at 510. So, bale, class, gagawa tayo ng table na ang laman ay 300, 432, 510. 300, 432, 510. Ay, pa-remember nyo nga para pag inas ko kayo sa next page. 300, 432, 510. 300, 432, at 510. Tapos yung nakuha nating index of difficulty, 1, 2.32, 3. 1, 2.32, and 3. Okay? So, ipa-plot natin. Ang X ay 300. Baliktad ako, class. Baliktad ang pagkakalagay ko. Kasi, yung 300 natin ay yung movement time. Tama na yung sinulat ko, nagbaliktad yung sulat. Para mas madali kong palitan na ari yung Y, which is yung ating response time, at ari yung X, which is index of difficulty. Para hindi na ako mahirapang palitan pa yung value. So, ang X natin, class, ay 1. Ang response ay 300. So, alin yun? Let's make it blue. That is 1 against 300. So, projecting, ito po yung nakuha natin. Then, 2.32432. So, ari ang 2, 2.5, medyo 2.32 daw. Pagpalagay na ari ang 2.32, tapos 432, ari ang gitna, estimate, 450, banda dito. Projecting, project, dito po tumapat. Okay, ay not really exact, class, not really exact. Ang galing ko po. Hindi kasi perfectly linear siya. Din yung point. Okay, at ang sunod ay 3. 3, this is 3. Against 510, this is 500. Maybe 510 is somewhat higher. Projecting again, projecting up. That's the point. Okay, creating a line by modeling it. Paano po makaka-create? You have to make an equation. Okay? Can you make an equation of the line based on this data? What is the equation? Movement time is equal to A plus BH. I need A and B. Kailangan ko po ng A at B. So, get your calculator, regression formula, input natin sa X and Y, plus, yung tama lang, X dapat yung index of difficulty, tapos Y sa second column, tapos shift 1 regression,
find A and B value. Thumbs up, alam nyo naman na yun sa calcu, di ba? Shortcut sa calcu? Sige. Lagay po natin sa chat box ang ating makikreate na equation. Use 2 decimal places lang. Okay? So, gagawin po natin ang equation ni Farmer Brown. Okay, chat lang po natin. May discussion tayo ngayon. Yung equation of the line ng ating bubuuin. But thank you for sending the values. Yon, tama po yung kay Gerald. Pero kung makikita nyo dito sa ating reference, bali yung MT ay naka-RT pa, kasi ang sabi naman daw ay reaction time. Pero sinabi natin na we attribute na rin naman yung movement time doon sa reaction time natin. Ano pa? Kasi index of difficulty na siya. So that is 194.13. So that is using linear regression. Okay? LR, linear regression, we're able to find MT is equal to 194.23 plus, oops, wait lang. What happened? 104.32. 104.32H. Hindi na kumasya. Okay, so this is our equation of the line. Ano? So, hindi siya perfectly linear, pero makikita po natin na habang lumalayo yung distansya, tumatagal yung movement time. Parang habang dumadami yung choice, tumatagal ang reaction time. Okay? Thumbs up kung nakuha natin yung konsepto. The farther the distance of the travel to activate a control from the rest, the longer time it would take you to activate that control. That is what we want to establish here. Kaya yung competition ng Fitts and Hickman law na ito, na may index of difficulty, ay ating inilipat ang discussion sa halip na doon sa kasamahan ng mga reaction time sa unang part ng ating discussion is pinutol natin at isinama natin siya here kasi ang ating concern ay ang visual, display, and the use of the controls. Okay? Kung naiintindihan ng lesson, ang aking gustong gawin ng lahat ay magkaroon tayo ng cooperation at ibigay sa akin ang sa inyo na kayong papel mag-compute pero kailangan ko ng data. Okay? Kailangan ko ng data ng X at saka Y na index of ay mali pala. Muna po. Nalito na sa pagsulat. Kailangan ko ng X, which is the index of difficulty, at Y, which is the movement or response time, para naman kay Big John. Pero bago nyo gawin yun, tingnan natin yung discussion ni Farmer Brown FB. So, sabi dito, ang Farmer Brown reaction time is equal to 194 plus 104 ID, which is actually the same as your answer. Ano po? Kapareho ng inyong naging sagot. Okay, so doon po siya nanggaling. So dito daw kay Big John ay 167 plus 107 ID. Okay? Pero paano siya nakuha? Kaya ang gagawin natin to prove that is indeed the regression equation for the movement or response time on activating the foot controls ng ating tractor ay gawin naman natin yung kay Big John. Again, is for you to solve na as a challenge
and send on the chat box yung ating pangalan nito, yung ating sagot. Muna. So, kailangan ko ng response time. 270, 428, 270, 428, and 480. 480. Okay? Alam na ba ang gagawin? Bibigyan niyo ako ng index of difficulty. Ay, hindi pala. Meron na pala tayong index of difficulty. Sorry po. Kailangan ko lang pala yung equation of the line. So, nakuha na pala natin ito 1. Ito ay 2.32. At ang sunod natin ay 3. Question, I want you to give the response time or the movement time equation of Big John. Okay, makikisan po. Give it time muna para gawin niya. Pangalanan po natin kung sino. MT or MT of the Danin. MT of Big John. Yan. So that is 167.25. Yes, may accidentally pong naka-on ng kanyang microphone. Nakiki-off naman po. May bata pong naiyak. Ayos lang naman yan. 107.00H. So, lagi nyo pong ipapractice yung consistency or uniformity. Kahit kayo na yung 107 at 0 ang kasunod, kailangan pa rin natin ilagay yung 00. Ganun po tayo sa practice sa FS, sa capstone. Naintindihan po ba? Lagi namin i-comment sa inyo. Uniformity, ganyan. Okay ba? So, malinawanag na. Marunong na tayong kumuha ng ating response time. So, saan ko naman siya gagamitin? Kung may susunod pa di yung mga ibang ipipindot, madali nating makukuha yung concept ng ating equation. So, pwede nating makuha plus using the equation, may movement time tayo which is nakalagay dito sa ating table. Tapos meron tayong slope at saka pangalan nito, intercept. We can readily compute for the h. Okay, yung ating information. So, the next one, nakuha na natin, plot the response. We're able also to get yung ating, pangalan nito, regression equation. What law can be used to explain the relationship between the response time and the difficulty in activating the control? So, our answer would be Fitts law, which was derived from or which was inspired by the Hick-Hyman law. Okay? Heart shape, kung naintindihan, ang sagot sa letter B ay 13 time check. Okay ba? Next one. So, ito po yun. Nakuha natin yung model. Makikisuyo na all the boys, all males of the class. Compute ang kay Big John. Repeat nyo lang yung computation kasi kailangan ko pala ng R squared and R. Okay, syempre makukuha mo sa calculator class ay R lang, which is the coefficient of relationship. How strong is the relationship of the index of difficulty to the response or movement time in millisecond? Syempre alam naman natin na strong yon. The more the layo, the response time will be also mas matagal. So, I need to know yung R, kaya po pinapaulit ko sa inyo ang computation. Okay? So, sa girls naman, girls, all females, paki-re-enter ng ating data. Ito po yung ating data. Kailangan ko po ng value ng R kay, kay Farmer Brown. Okay, send on the chat box po tayo. Okay.
0.9949. Okay, R naman yan. Ano? R is 0.9949. Okay, so malapit na rin na maging 100% ang relationship. So that indicates na meron tayong very strong na positive relationship doon sa index of difficulty sa movement time. So, ang ibig sabihin, paghirap, which is affected by the layo, plus at saka yung target width, ay pagtagal ng response time. That is our explanation. Okay? At pagsako ng R squared, ay D squared nyo lang. Okay? Okay, girls naman, send po ang inyong data. What is the R? All girls share data. Kung sino man, kahit hindi girls, kung kayang i-compute ng boys agad din. Okay, bakit walang nagre-reply na girls? So, baka matagal lang ang dating. Okay, hintayin natin. Dumating na. That is 0.9993. Mali pala yung nakasulat dito. 0.9993. 0.9993 and 0.9988 daw. And the same meaning, very strong positive relationship between the index and difficulty and the movement time. Okay, everyone? Clap, naintindihan ng ating diniscuss A and B. Okay, let's proceed to the next one. Okay? So for the next one, what is the simple reaction time for Farmer Brown? Okay? So, simple. Ang sabi class ay simple reaction time. So, sabi natin, in a simple reaction time, RT is equal to A plus BH. Nabanggit natin kanina, class, dito po yun, the simple reaction time, tinatawag kapag ang ating H ay 0. Ano? When H is equal to 0 and the response time is equal to the intercept, this is known as simple reaction time. Thus, masasabi natin that H here is equal to 0, thus leading to the reaction time or the movement time is equal to A. Bakit yun? A. So, bakit A lang? Kasi nga, pag nasira ang H, mawawala ang part na to. Okay? Such that, in relation to the Fitts law, we can say that MT is just equivalent to A. Okay? So, RN naman ay RT is equal to FB 194. Actually, class, hindi na RT. Ay movement time na. Tapos may kulang po din. ID is 0 multiplied by 0, which becomes 0. Nilagay ko, upo kaga. Nilagay namin na at kami madaming gawa. Sorry po, hindi ko na noon. So, matitira lang sa kanya, for the simple reaction time, 194.23 lang ang para kay Farmer Brown. Same thing with the Big John. So, yung ID niya, which is actually the H in the Hick-Hyman law, which is 0 in simple reaction time. Thus, the reaction time or movement time of Big John is equal to simply 167.25 milliseconds. Everyone clear po ba sa simple reaction time? Anong ibig sabihin nun sa realidad? Paano natin ibig sabihin nun, class, ay iisa ang tinatapakang pedal ng dalawa. Magdadrive. Yun lang lagi ang pinapress niya. Wala siyang ibang pag-iisipan. Magbe-brake ba ako?
Hindi katulad nung sa aksidente sa na dapat brake ang tinapakan, ang napakan niya ay ang accelerator. Kaya, bangga. Nagkamali siya ng tapak. Nagasan. Hindi na brakean. Okay pa? Everything clear? Class? Next. What is the bandwidth for Big John? May bandwidth na rin. Inaral natin siya before. So, sabi natin, doon sa Hick-Hyman law, the bandwidth is the inverse of the slope. The slope is the B slope. B slope is equal to, or the bandwidth, class, bandwidth, width, wala spelling ko, sorry. The bandwidth is equal to 1 over B, which is the slope. Okay? Yan ay inaral na natin before. Kasi, ang unit class ng ating slope, okay, yung information processing rate natin, so balik tayo sa equation, or the unit, wala pala din eh. Information bit. Kung information ay bit, ayan class, lumampas sa ang aking selection. Isingit ko lang dito ha. Kung ating B ay yung processing rate, so kailangan mula sa millisecond here, kailangan ng sukat dito class millisecond din. Kung sa movement time, or reaction time. So, ang mangyayari po diyan, ang at B, H. Ang H po natin, ang unit ay bit. Bit. So, kailangan matira ay millisecond. So, ang mangyayari sa kanya, ang unit ng B ay millisecond per bit. Okay? So, pag ganun, makakancel natin yung bit na unit ng H. So, ang unit ng bandwidth natin, bandwidth uppercase B is in the unit of bit per milliseconds. At ang slope natin ay millisecond per bit. Okay, thumbs up po sa ating diniscuss na unit of measurement ng slope at ng bandwidth para hindi kayo malito. Okay na? Proceed natin. Again, bandwidth is bit per second. So, ngayon, 1 over, so ano mangyayari? Kung 1 over B siya, that will be equal to 1 divided by, anong sinabi ko? Tama ako nalito. Ang unit ng B is millisecond per bit. Okay? Millisecond per bit. Okay? 1 over millisecond per bit. So, ang kakalabasan niyang unit, taking the reciprocal, so 1 multiplied by bit per millisecond. Such that our B bandwidth ay equal sa bit over millisecond. So, using here, class, meron tayong binigay. So, the bandwidth is found to be the inverse of the slope. For Big John, class, for Big John, going back to our solution, okay? For Big John, ang slope niya ay 104.32. Ay, hindi pala Big John. For Farmer Brown, ito ang kanyang slope. Ari din ang kanyang slope. Okay, so that is 104.32. 104. So, ang tinatanong kay Big John, ay yung kay Big John, 107. So, 1 over, so para kay Big John, class,
So Farmer Brown muna ang ginawa din kay Farmer Brown. So, ating kay Big Sean din 1/107 millisecond. So, that will be equal to multiplier na 100 millisecond over 1 second. So, cancel ito. So, magiging bit per second. So, yun ang kanyang bandwidth. Kasi, ang usual unit ng ating bandwidth ay bit per second. Nadi-distract ako. yung makapag-focus direction. Siya ang naririnig ko. So, class, naiintindihan niya ga? Ako yung nadi-distract. Ana, kayo talaga. Okay? So, ano na ko ha? Okay, yun naman kay Farmer Brown. So, kay Farmer Brown ay 104.32. Okay? So, that is, i-convert lang natin yung milli papuntang second. Kaya naging 1,000 over 104.32. Tapos yung unit, ano lang natin, reciprocal. Okay? So, anong papansinin natin para saan na kinuha yung bandwidth? Ay di 9.345 bit per second ang naipaprocess ni Farmer Brown at si Big John naman ay kay Big John pala yun at kay Farmer Brown ay 9.5859 bit per second. So, anong ibig sabihin? Mas mabilis mag-process ng information si Farmer Brown. Medyo mas sanay siya kaysa sa anak niya. Nagets niyo po ba? So, kung in terms of information processing, dahil mas sanay na sigurong driver si Farmer Brown, mas pipiliin nating tractor operator si Farmer Brown. Gets niyo po? Kasi mabilis siyang mag-isip. Ano nang pipindutin ko? Be-brake ako. Dapat, mag-accelerate na ako. Mas mabilis yung decision making niya. Mas magaling siyang driver on that matter. Pero, kung ating titingnan, yung ating movement time, tingnan natin kasi yung ating response time. Yung response time natin, ito class, 194, tsaka 167. Ito ay millisecond. Diga? Ito ay millisecond. So, ang ibig sabihin, di ba, ng A, yung initial value na pagsisimulaan ng response, kumbaga ay pupunta ako, ito yung common. Minimum na kahit anong pedal lang ipe-press ko, ang minimum ay yung A. Pag kunwari, ang una mong lilipatan ay yung from ano yung naka-drawing natin? Kalimutan ko. Yan. From rest to accelerator. From rest to accelerator yan, So, kumbaga, ang ibig sabihin ng value natin dito, si Big John, pinaka-deposito niyang oras sa kahit anong ipe-press niya ay 167.25. Pag mas lalayo pa, ay di madadagdagan laang ng oras. Okay? Pero ang initial time niya, common across all pedal, all control ay 167.5. Si Farmer John naman, 194.23. So, kung sa bahagi naman ng reflex, sinong mabilis umibo? Class, sinong mabilis mag-react? Sa mabilis mag-isip, si Farmer Brown. Sa mabilis mag-respond, si Big John. Siguro, dahil mas bata pa, ay masakit ng paa ni Farmer Brown. Kaya gayon. Mas mabilis kumilos si Big John. Gets na ba yung ating pinag-compare? Yung bandwidth at saka yung kay Big John. So, sinong pipiliin nating operator? Yun kasi yung tanong eh. Kung sa reaction time ang pagbabasihan mo, ang piliin mo si Big John. Pero, kung
ang pagbabasihan mo sa bilis ng pag-iisip ng pagpo-process ng information, mas mahusay si Farmer Brown. Kung halimbawa itatanong niya, ay sino po ang aming pipiliin sa kanilang dalawa, ay di you have to make a balance between which is more important to you. Kaya nga sabi natin, speed, accuracy, trade-off. Baka mabilis si Big John, pero hindi naman accurate ang kanyang ginawa. Si expert, magaling siyang mag-isip or posible naman, magaling siyang mag-isip, si Farmer Brown, kaya mas naging mabagal response or it could be attributed to the factor kasi pwedeng yung yung movement time dahil siya ay mas matanda na. Okay? So, which farmer is a better tractor and why? To answer, letter. So, dito class sa tinanong, anong bandwidth ni Big John? Pareho na natin silang sinagot. But for the next question, sinong mas mahusay? So, ang gagawin natin, binigyan ko na kayo ng impression with regards to to the two factor. Kung siya ay movement time at kung siya ay reaction. Nga yung isa, speed ng information processing. So, ang gagawin po natin para masagot natin yung ating tanong is to equate natin yung expression ng kanilang linear regression equation. So, pagpapalagay natin na equal yung response time or movement time ni Farmer Brown ay equal response or movement time ni Big John. And by equating, meron tayong mahahanap na unknown which is your index of difficulty. Siya yung magiging common. So, kung itong equation na to ay aking i-expound, ang mangyayari sa kanya ay 194.23 minus 167.25 is equal to divided by 104.32 minus 107. Di pala. Baliktad pala. Ari ay nilipat ko doon. Ito ay nilipat ko doon. 107 pala minus 104.32. Okay? So, that is equal to the index of difficulty. Okay? Tama po ba ang value? Pakisend po. Ang index difficulty ba ay 10.0672. Ngayon, agree kayo doon. So, kung nakuha nyo yung index of difficulty, babalik kayo sa equation. Okay? Babalik kayo sa equation. Ang simple reaction time ni Farmer Brown ay yan. Nabigay ko na sa inyo kanina. So sabi dito, in terms of, so kung papansinin nyo class dito sa equation na ating ginawa, ito ang component na naglalaman ng index of difficulty. Mas lamang ang index of difficulty supposed to be dito. Itong component na to ni Big John. Kaya sa naging conclusion, Big John is faster up to about this value in bits, but Farmer Brown is better in terms of larger information. Mas magaling sa information si Farmer Brown, pero in terms of the index of difficulty, mas magaling si Big John kasi kita naman natin dito sa kanyang reaction time. Okay? So, that's the answer to our problem number 1. So, ang next po natin, so sa ating naintindihan yung discussion,
is to have another problem concerning index of difficulty. Sabi, disregarding the zero, which keyboard is fastest for entering digits using one finger? One finger, alin kaya ang mas mabilis? O, alin ang mas magandang keyboard? Designing na tayo, class, no? So, mag-expect kayo sa inyong final exam ng designing. And you can design only by computation and syempre, the principles na kailangan. Ano yung mga principles? Yung mga affordance, mapping, Warwick's principle, compatibility, affordability, etc. etc. So, kailangan alam nyo po yung mga bagay na yon. Okay? So, without solving, on your own opinion, keyboard A, keyboard B. Alin ang palagay nyo mas madaling i-operate? Keyboard A, keyboard B. Keyboard B. Pero, kailangan naman as IE, ay meron tayong quantitative na justification. Yun po laging tatandaan. Ano? Hindi po pwedeng tayo magbigay ng insight lamang. That could be a hypothesis or just an opinion. Lagi tayong factual. So, para maging factual, para maging acceptable ang ating decision, ay atin po siya dapat isosolve. So, that is the goal. Magsosolve po tayo. Okay? So, keyboard A muna tayo. Disregarding zero, sabi, which keyboard is fastest entering using one finger lang, class one finger action. And assume that the home position is digit 5. So, class, digit 5 is the home. So, dito nagsisimula. Laging doon magsisimula ang finger. Okay? Dito din, digit 5 din ang home. Dito din. Okay? So, ngayon, kukunin natin ang index of difficulty ng ating mga keys. Magpalit ako ng color. I need a better color. Okay. So, class, mula sa 5, I think you will agree that going to... Pangit yung blue. Going to 6 and going to 4 is the same, which is, kung ang sukat ng bawat isa ay 0.5, so, from the center to the center of the next keyboard, 0.5 po yun. So, agree ba kayo na from 5 to 4 and 6, the distance will be 0.5? Tapos, ang target width, syempre natin, ay di 0.5 din. Okay? Agree ba kayo dito sa unang entry na to? Na kung magko-compute tayo ng ating ID, kahit na hindi na reconsider, using the logarithmic on base 2 ng twice the width over twice the distance over the width, the index of the difficulty is equal to 1. Can you please check? At para isahang buhos na, ang distance ng 5 to 3 and 5 to 7 is the same, which is about 2. 1 pala, dahil 0.5. 0.5, tapos 1. Tapos, going to 0.5, going to 5 to 2 is just the same as it with a 1.5. And going from 5 to 1 and to 9, that is a distance of 2. And equivalent or equal naman ang width, di naman nagbabago, that each of the keys are 0.5 in terms of the width. Okay, naiintindihan ba yung distance at yung width? Thumbs up, thumbs up. At paki-compute ng index of difficulty. Sige. Pili na lang po. So, ilalagay mo ID of 4 or 6. ID of 3 or 7. Yan. Sige po. Send po natin ang ating mga sagot. Hindi ko na i-show yung solution. Inyo na pong isulat sa inyong scratch paper dyan. May binigay naman tayong formula. Nasa table ang complete. I-check po natin kung 1 to 2.58 entry nga ang sagot. Permission to turn off camera. Okay. Any of the keystrokes ay pwede pong piliin. Send the answer of the index of difficulty if you already have it.
Any student? Kailangan po nating makuha yung mga values na yun. Isasend nyo po ang answer. Ang bilis ni Matthew, nilahat na. Nilahat. Okay, thank you. Pwede naman pa isa-isa. But thank you so much. So, reminder ko po sa inyo, sa mga nagsisend na hindi uniform, reminder, Don Benedict and the others, Eliza, since ang 2 decimal places tayo, consistent tayo dun. Pansinin nyo, ganyan plus yung manner ng presentation. Ay, yung distance, 1 decimal place. Yung W, 1 decimal place. Yung ID, pare-pareho. Pwede naman gawin yung all across ay 2 decimal places. Ganun po tayo nagpa-present ng information. Kumbaga para siya ay aesthetically pleasing. And also, not mind confusing kung iba-iba. Okay, everyone. Clap icon ulit kung naintindihan ang ating naging sagot. And alam na ang index of difficulty, pakikuha ng average. Okay, average. What is the mean? Which will be equal to this. Tama ba? Gaano ang average time na maglakbay mula sa 5 papunta sa bawat keys? Average ID. Mean ID. Kahit ganun lagay nyo, mean ID. Mm-hmm. 2.145. 2.15. Okay na? Yan. Next po. So, yun ang average siya na index of difficulty. Di ba sabi natin dun sa pinag-aralan natin cognitive? No? Cognitive mental workload rather. Cognitive workload. Meron ng sadyang inherent na difficulty ang mga bagay na ipe-perform. Ang gagawin mo, i-improve mo yung germane at yung extraneous ay babawasan. So, ibig sabihin nun, dapat habang nagdadrive yung dalawa, walang maingay, walang nakikipag-usap, hindi nagsiselfone, walang mga nakakadagdag para ang ating extraneous ay lumalaki na nagpapahirap para sa ating germane. Naintindihan ba? Kaya sabi, do not drive drunk. Do not use cellphone when driving. Okay, focus on the road. Huwag masyadong madaming palawit sa sasakyan. Nauunawaan niyo bang aking sinasabi, class? Kasi yung mga bagay na iyon ay extraneous. Okay? Extraneous siya. Gawin naman po natin 943 time check. So, na-target natin ang hikhayman yun naman. Tapos bukas naman class yung usability naman. Okay? Which is the last topic na sadyang hindi ko na nilagyan ng recording kasi ang intent ko nga ay i-discuss sa inyo in relation na rin sa ating project. So, bukas ay discussion tayo ng usability. So, ang pagkuha natin, class dito, ang magiging common class diyan ay mula sa 5, yung hypotenuse papuntang 7, papuntang 9, papuntang 3, at papuntang 1. Using the triangle, class, let's have the triangle. So, x is 0.5, y, ba't ako'y naka-pink, hindi bagay, yellow dapat.
X ay 0.5, Y is 0.5. So, syempre, ang value ng H that is R or R na lang, R squared is equal to A squared plus B squared. O kung ano mang theory yan. Ano nga theory yan, class? Alam ko naman siya. Pero at the tip of my tongue, hindi ko masabi. Pythagorean theorem man naisip ko. Pero yun nga ba yun? Class, ano ang equation niya? Kung naalala nyo, so, since we need only the R, drop the square, take the square root. Okay? So, ngayon, paki-check na kung ang value ng R ay 0.5 square root of 2. Pythagorean nga. Tama pa naman ang aking naiisip. Okay, kindly verify. What is the distance? R. R is that hypotenuse. Pwedeng H. Ay na bahala sa variable. Correct nga ba na square root? 0.5 square root of tong distance. So, those keys are the odd number 1, 3, 5, 7, and 9. Okay? So, saan ang aking pansulat? Red. Ito po yun. Okay, at para naman class doon sa ating 8, okay, 8, 6, 4, at 2, ay di ang sukat nun ay tig 1. Ay, mali. Tig po 0.5 common. Ano? Madali naman sukatin. 0.5. 0.5 din eh. 0.5 din doon. Ay, mali. Ari pala ang 2. Sa 1. Ayun. Sa 4. Ang layo sa 4. So, ang sukat na ari ay 0.5. Kaya, 2, 4, 6, 8 ay 0.5. Tapos ang width, hindi na babago, 0.5 pa din. Kahit hindi ari isama sa, pwede naman diretso na sa calcu para hindi na nahirapan. Tama ba ng index of difficulty ay ito? Okay, pakicheck po. Heart shape, kung tama ang 1. At thumbs up, kung tama ang 1.5. Okay, tignan natin. Okay na. Kayo may kopya pala na rin Hickhyman. Class? Meron? Wala. Class, medyo natagtad ko na. Mahirap kung anong gusto nyong gawin ko dyan. Pwede kong i-save as mismo itong aking pinagsulatan. Tapos yan yung i-print ko. Pero pag saan, hindi yan makikita eh. Ano na lang, isa-send ko na lang itong material. Okay na gayan. Send ko na lang to. Si-save as ko siya. Yaan nyo na. Bigyan ko na kayo ng kopya niya. Tapos, anong average? O, pakikuha ng average. 2.5 over 2, madali naman. 1.25. Okay? So, that is X bar ID. Average index of difficulty. So, when we go back to the last page, this is, the average is 2.145. Okay? X bar ID is equal to 2.145. So, you'll notice that yung horizontal is more difficult as compared to the box type. So, what can we say? So, better po talaga yung group, yung keyboard B. Okay? This icon, clear sa interpretation. I have about 10 minutes. Gagamitin ko po yun. 10 minutes na yun. Let us go to the next page. Medyo kinapos tayo ng bahagya sa oras. Okay lang. So, another design. So, kailangan nyo pong pakinggan ng mabuti yung aking diniscuss dun sa mga control. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo mag-a-apply na ng designing since kapos yung oras doon sa mga values. So, kapag mag-a-apply kayo class ng halimbawa, ano dapat yung size ng aming mga visual control, ay titignan na lang kayo sa standard tables. Example number 3, the knob with numbers and directional arrows on it shown below is used for refrigerator to control temperature. Tama, ganito nga yun. Tas may on and off actually siya.
In which direction, clockwise or counterclockwise, would you turn the knob to make the refrigerator cooler? Okay? Saan ito turn? Okay, pakisagot po. Para lumamig, ano ang direction? Clockwise ba or counterclockwise? Cooler ha. So pag sagot niyo po ay ganito, cooler. Lagay niyo po ang word cooler tapos colon clockwise. Okay, hindi ko pa sinabing tama ang inyong sagot. So designing ha, uulitin ko mga be ay inyo pong papanoodin yung discussion noong concept behind ng ating pinag-aaralan. Ready na. Take note ha, na fixed pointer yon. Fixed na pointer. So, meron tayong fixed na pointer at fixed yung scale. Yung pointer ang naibo. Fixed pointer tayo ngayon. So, tama ang inyong sagot na clockwise movement will make the refrigerator cooler. Question. Do you find it confusing? And if you find it confusing, how can you improve? Take note ha, fixed pointer. Originally, nung dinesign yan, wala siyang nakasulat na cooler or warmer. Ay dahil nalilito yung gagamit, yung designer, nilagyan niya ngayon ng cooler at warmer para maintindihan ng user. Pero if you have the chance to make a correction or to make a redesign, what will you suggest? Tawag tayo ng isang person, hindi na kung sa anong dahilan, yung iniisip ko lang na nandiyan agad sasagot, yun na lang ang pipiliin. At yun ay si Matibag. Dahil siya yung nandito sa ating messages, pinakahuli, si Matibag. Matibag, can you turn on your microphone and tell us what will be your suggestion? May suggestion ka ba? Fixed pointer po tayo, nilagyan ng indicator kung anong movement, ang warmer at cooler. Kung ako ang gagamit, ako'y nalilito pa rin. Hindi ganan ng aming refrigerator. Hindi. Analog syempre yan, class. Ang sa amin ay hindi naka-fix yung pointer. Ano ang pwede mong isuggest? Paul Miko, okay, turn on your microphone. Regardless kung tama or mali naisip mo, just express your idea. Okay, go ahead, Miko. Ma'am, audible po. Okay, audible, naririnig. Ang akin pong naisip na idea ay yung numbers po, imbis po nandun po sa bilog po nakalagay sa labas po. Tapos yung pinaka-pointer po is nandun po sa may, para pong magkabaliktad sila. Para po sa akin para po mas madali po mag-get po sakali po na ganun yung maging design po. So, nasa labas yung letra, sige, illustrate natin ay yung letra. Yung number, so ang gusto ni Mikong gawin ay ilalagay natin, pabilog pa rin yung action, pabilog pa rin. Ay 1, 2, 3, 4, at 5. Tapos ang iyo bang gusto mo kasi ang gawin, ang pointer mo ay nasa loob. Ang pointer mo bang gagawin ay bilog pa rin? Ganan ba siya? Na iniikot mo ng buo, yung buong bilog, parang pag ganito siya. Okay? O ang gagawin mo ay meron ka lang na 1, 2, 3, 4, 5 paikot.
Tapos meron lang siya dito na parang dun sa electric fan na siya lang yung ipipihit. O pwede namang pabilog pa rin tapos medyo may naka-emboss. By kung titingnan natin sa other view, may ganyan. Nandito yung pointer, tapos yung number ay 1, 2, 3. Parang mas angat. Sana na i-express ko ang gusto kong i-draw. Sorry, I'm not good at it. Ganun ba yun, Miko? Ganun po. So, ang gustong gawin ni Miko ay naka-fix ang scale at ang pointer ang kumikibo. Kasi on top of the pointer, ito yung pointer niya bali. Yan. Ito na nga yung pointer niya. So, iikot niya yung pointer, ang scale ang naka-fix. Dito kasi class, ang scale ang naibo, tapos yung pointer nakatigil. Okay? Sino ang nagustuhan ang design ni Miko? Ako din, ma'am. Ayun din ang design ko. I-fix ko yung scale, ang pointer ang aking iibo. Okay? Sand heart shape. Kapareho ko si Miko. At kung merong may ibang suggestion, ipakilagay na lamang sa chat box. Okay? Hindi ko na maitanong sa inyo. I would agree. Correct. Okay? So, isa lang yun sa pwedeng maging solution. So, number 1, i-fix ko yung scale. Pangalawa, aayusin ko yung pointer. Ganito yung aking i-design. So, dapat, tsaka kung ano pa man, na, halimbawa, dapat square ito o dapat pa-circular pa din. So again, balikan nyo po yung mga principle, mapping, affordance, compatibility, etc. Para pag ginawa nyo po yung pag-change ng design, meron kayong theory na maa-apply kung bakit nyo ginawa yon. Are we clear? Class? Huwag nyo basta i-change. Hanap kayo dun sa lecture ng discussion or ng theory na sinabi ko, tinuro ko na yun ang i-apply ninyo. So, 3 minutes. So, correct naman. A better design would be to use a fixed scale moving pointer display. Okay? So, nagdi-display siya ng compatibility. And then, the scale increases to left to right. Left to right. Number 1 setting, medyo malamig. Number 2, mas malamig. Hanggang clockwise ng clockwise, mas sobrang lamig. Okay? Sunod. Okay. Meron pa tayong mga 2 minutes. Sa pagtingin nyo dito sa figure na to, ano kaya agad ang naiisip mong mali at kung for design mo siyang nakikita, ano ang iyong recommendation? Okay, tawag tayo ng 2, mabilis ang sagot lang ito ha. At kakaunti ng oras para lang natapos natin yung presentation. Okay, tingnan natin ang chat box. Okay, si Malvicino. Malvicino, sagot agad ikaw. Ang galing mong mag-volleyball. Ikaw ba yun? Nanood ako. Congrats sa mga nanalo. Oh. Yes. Sorry po. Anong iyong isang napansing pangit sa design na ito? Ay. Kung meron ka agad unang napapansin na pangit sa design, ano yun at anong gusto mong gawin? Tapos, get ready si Teresa. Okay? Approximately 1 minute ang natitira sa atin. Hello po, ma'am. Patibal po. Diba? Yung po, ano po siguro, yung range between nung 48, 16, 24. Anong gusto mong gawin? Hello po. Mas better po siguro if equal po yung ano po, distance po between yung nakalagay po lang number. Pero, di ba parang tama naman yung interval? 8, 16, 24, 32, and 40. Parang by 8 naman siya. What are you trying to say? Siguro, hindi po equal yung distance. Hindi ba?
siguro parang nagagrasp ko naman yung idea niya, ano. So, tama yun, pero if I were to suggest, ano, sa halip na thank you, ano, Paul. Parang Paul yung natawag ko diyan, Paul. Tama yung una niyang napansin with regards to the ano, to the label. Mas okay ba sa inyo kung gawin ko na lang siyang 5, 10, 15, 20, interval of 5? That could be a better suggestion, di ba? Okay 'to. Since tinawag ko na si Teresa, Teresa, 10 o'clock exact na. Sige, ihirit natin ng kaunti si Teresa. Go ahead, Teresa, para masabi mo naman ang iyong na-observe. Yung suggestion ko nga po is instead of 8 po, mas sanay ko yung sa 5, 10, 15. Tapos po, mas maganda po siguro kung mas malaki po yung numbers para mas mabilis mabasa. Then yung Okay. sa pointer naman po, medyo parang makapal po siya. Then pag itiningan po natin, matatakpan po yung width ng guhit po. Tapos mas malayo ng konti, ano, tapos mas pointed. Correct? Yes Yes, okay po. lang. Mas maganda din siguro kung iba yung color ng pointer. Wala, pula. Magkaiba yung Red po pointer or tsaka yung scale. At saka 'di ba, team, parang, baka madami na akong masabi. May gusto pa akong sabihin na design, mga 3 pa na pangit na nakikita ko diyaan. So sana ang point natin dito, class, using yung mga itinuro doon sa visual display, sa examination natin 'pag binigyan tayo ng mga figures such as that at kung ano pa man tungkol sa controls, ay nakapaggawa tayo ng designing at ang designing natin ay may maibabackup tayong principle. Clear po ba sa ating problem solving part ng examination? So 10:01, thank you for extending your time. I have to say bye kasi may klase din ako ng 10 to 11 sa OM. Bye everyone. Hopefully you learn. Send right away within 5 minutes time lang. Do not send beyond 5 minutes. Okay? Kahit naman free data, masisend mo yung picture ng iyong notes. Send right away. God bless everyone. See you tomorrow. We'll have synchronous again na discussion. Bye-bye. Sige po. Thank you.